Kumusta? Sa pag-aaral natin ngayon, sisilipin natin ang isang kabanata sa aklat ni Marcos. Alam nyo, isa itong kwento ng paghihirap at tagumpay na parang isinulat para mismo sa ating mga Pilipino, isang salamin ng ating mga pinagdadaanan at mga inaasahan. Naitanong nyo na ba yan sa sarili ninyo? Paano nga kaya kung yung mga unos, yung mga problema na parang walang katapusan ay hindi lang basta pagsubok? Paano kung may dala pala itong aral na higit pa sa nakikita natin? Yan yung tanong na susubukan nating sagutin ngayon. So simulan natin ang ating kwento doon sa dagat ng Galilea. Dito madalas nangangaral si Jesus. At kung titingnan nyo, napapaligiran ito ng mga maliliit na komunidad. Pamilyar, di ba? Para lang ding mga bayan natin sa tabi ng Laguna de Bay o sa mga baybayan ng kapuluan natin. Puro mangingisda, simpleng buhay at ang ikinabubuhay ay laging nakasalalay sa kung anong ibibigay ng kalikasan. Dito sa tabi ng dagat, may kakaibang paraan ng pagtuturo si Jesus. Gumagamit siya ng mga talinghaga. Ano ba to? Well, para siyang mga simpleng kwento na hango sa pang-araw-araw na buhay pero may tinatagong mas malalim na kahulugan. At ang isa sa pinakasikat ay itong talinghaga ng manghahasik. Okay, tignan natin to. So may apat na klase ng lupa raw na hinaluan ng bini. Yung una, nahulog sa daan. Ayun, tinuka agad ng ibon. Ang sabi, ito yung mga nakarinig ng salita pero inagaw agad ng kaaway. Yung pangalawa, nahulog sa batuhan. Tumubo siya pero mababaw ang ugat. Nung uminit, nalanta, ito raw yung mga sumusuko kapag may problema na. At itong pangatlo, dito tayo mag-focus sandali. Yung pangatlong lupa, nahulog sa mga tinik. Sabi rito, ang mga alalahanin sa buhay, ang daya ng kayamanan at ang pagnanasa sa ibang mga bagay ay sumasakal sa salita kaya hindi ito namumunga. Grabe, di ba? Parang kinuha mismo sa buhay natin. Kasi ito yung reality ng kayod kalabaw spirit nating mga Pinoy. Yung araw-araw na pagtatrabaho para lang may maihain sa pamilya. Yung sakripisyo ng mga OFW na malayo sa mga mahal sa buhay. Ito mismo yung mga alalahanin at tinik na sumasakal sa pag-asa na dapat sana'y tumutubo sa puso natin. Ang ganda rito ay kinikilala ng kwento yung bigat at realidad ng mga pinagdadaanan natin. So, okay, mula sa kung paano natin tinatanggap ang mensahe, lipat naman tayo. Ano ba talaga itong mensahe na to? Inilarawan din kasi ni Jesus kung ano ang kaharian ng Diyos at baka iba ito sa iniisip nyo. Tingnan nyo to, ang kaharian daw ng Diyos ay parang isang binhi. Itinanim mo lang, tapos bigla na lang siyang sumisibol at lumalaki sa paraang hindi mo maipaliwanag. Hindi pala ito isang lugar o isang gobyerno, kundi isang proseso, isang kapangyarihan na tahimik na kumikilos, dahan-dahan, pero sigurado may aanihin sa tamang panahon. At para mas ma-imagine natin, ito pa ang isang talinghaga niya. Ikinumpara niya ang kaharian sa isang buto ng mustasa na sinasabing pinakamaliit sa lahat ng buto. Napakaliit. Pero kapag itinanim, tingnan nyo, nagiging pinakamalaking halaman sa hardin na pwedeng pugaran ng mga ibon. Ang punto, huwag maliitin ang maliliit na simula. Dahil mula sa tila walang kwentang bagay, pwedeng lumago ang isang bagay na nagbibigay buhay at kanlungan. At ito, para sa akin, ang pangako ng bagong pag-asa. Sa isang bansa na tulad natin na laging uhaw sa pagbabago, ito'y isang paalala. Ang tunay na transformasyon ay hindi laging nagsisimula sa mga malalaki at engrandeng proyekto. Madalas, nagsisimula yan sa mga maliliit na buto. Sa isang gawa ng kabutihan, sa katapatan sa trabaho, sa simpleng pagtulong sa kapitbahay. Doon nagsisimulang sumibol ang pag-asa. At kung kanina ang pinag-uusapan natin ay yung mga bagyo sa loob ng puso, ngayon, dadalhin tayo ng kwento sa isang literal na bagyo. Isang pisikal na pagsubok sa gitna ng dagat na susukat sa lahat ng pananampalataya. Pakinggan niyo ang eksena. Bigla na lang, may dumating na napakalakas na unos. Yung mga alon, humahampas sa bangka at pinapasok na sila ng tubig. Palubog na sila. Alam na alam nating mga Pilipino ang ganitong pakiramdam, di ba? Yung bigla ang takot, yung pakiramdam na wala kang kontrol dahil sa lakas ng kalikasan. Pero alam niyo kung ano ang nakakagulat? Habang nagpapanik na ang lahat, si Jesus mahimbing na natutulog sa likuran. Pwedeng isipin, teka, wala ba siyang pakialam? Pero dito pumapasok yung napakagandang konsepto natin ng Diyos na kasama sa hirap. Nandoon siya, kasama natin sa gitna ng unos, kahit pa sa mga sandaling parang ang tahimik niya. At ito ang sigaw nila.
Isang sigaw na puno ng takot. Guro, wala ka bang pakialam kung mamatay kami? Tanong na sumasalamin din sa mga tanong natin sa gitna ng mga trahedya, di ba? Nasaan ka? Wala ka bang pakialam? At dito nagbago ang lahat. Bumangon si Jesus. Hindi siya nagpanik. Tiningnan niya ang bagyo at sa dalawang salita lang sinabi niya, "Pumayapa, tumahimik ka." Grabe yung otoridad at kapangyarihan sa mga salitang yon. At sa isang iglap, yung hangin tumigil, yung mga alon kumalma. Nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Mula sa matinding kaguluhan, biglang katahimikan. Ipinapakita lang nito na may kapangyarihang higit pa sa anumang bagyo na kayang harapin natin sa buhay. Pero hindi pa tapos. Pagkatapos niyang patahimikin ang bagyo sa labas, hinarap naman niya ang bagyo sa loob ng mga alagad niya. Tinanong niya, "Bakit kayo takot na takot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya?" Biglang lumipat yung focus. Hindi na tungkol sa alon, kundi tungkol sa takot na nasa puso nila. At dito nagtatapos ang kwento. Hindi sa isang sagot, kundi sa isang tanong. Nagtanungan ng mga alagad, sino ba talaga ito? Pati hangin at dagat sumusunod sa kanya. Ito rin ang tanong na iniiwan sa atin ngayon. Sino nga ba siya para sa'yo? At naniniwala ka bang kaya niyang patigilin ang anumang bagyo sa buhay mo?